Matapos matapang na hinarap at tahasang sinagot ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng mga katanungan ng mga ilang buhayang kongresista at ang revelasyon ng dating senador na si Antonio Trillanes doon mismo sa ikinasang Quad Committee ng Kongreso at di umano'y naglabas pa ito ng mga peking dokumento na siyang ipinakalat pa nito sa publiko at tila panindigan raw na mayroon silang mga ebidensyang laban sa pamilya ng dating presidente na si Rodrigo Duterte na di umano'y may drug money daw ang dating Pangulo hula mismo sa Bank of the Philippine Island o BPI. Sinabi rin ng dating senador na si Antonio Trillanes na tila may joint account daw sina Vice President Sara Duterte at ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya hindi tuloy napigilan ng mga DDS supporter at ilan sa ating mga kababayan na muling kalkalin at muling binuhay sa mundo ng social media ang di umano'y matinding pahayag noon ng dating news anchor turned to politician at CIS Representative Party List Congressman Erwin Tulfo na tila siyang magpapatunay at tila sumampal ng buong katotohanan sa di umano'y mga peking ebidensya na noong 2016 at ngayon tila pilit binubuhay at ipinapakalat sa publiko para lang di umano madiin at masira ang mga Duterte sa mata ng taong bayan. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Matapos ang naging pahayag ng dating Pangulong Duterte na hindi niya aatrasan at kakasuhan ang kasinungalingan ng dating senador na si Antonio Trillanes, matapos itong maglabas ng mga di umano'y mga peking ebidensya sa publiko at nabunyag na mali-mali pala ang spelling ng pangalan na nakalagay sa mga bank account na ipinakita nito sa Quad Committee ng Kamara na kinumpara mismo ng Bank of the Philippine Island o BPI noong 2016 na di umano'y puros kasinungalingan at hindi totoo ang lahat ng paratang ng dating senador na si Antonio Trillanes sa pamilyang Duterte. At ito ang nakakagulat, muling nabuhay at kinalkal sa mundo ng social media ang 2016 video ng dating media anchor at ngayon member ng House of Representatives na si Congressman Erwin Tulfo at tahasang ipinaliwanag dito sa publiko na ang lahat ng mga pasinungalingan at mga peking dokumento na siyang sumampal ng lahat ng katotohanan sa dating senador na si Antonio Trillanes. Senator Trillanes naman, Sir, alam niyo ho hindi ho lahat na nakikinig sa inyo is tanga. Hindi po lahat ng audience niyo is bobo. Ano po? Marahil meron pong ilang estupido, tanga at bobo na naniniwala pa sa inyo. Sus Mario Josep, bakit hindi mo tingnan ang sarili mo, Senator Trillanes? Sabi nga ho tingin ko ho kung ako naglalabas ng fake news, kung sa tingin ninyo, anong tawag ho sa'yo? Dapat ho ang tawag sa'yo, ikaw yung ama ng fake news, ha? The father of all fake news. Bakit kanyo? Sir, rewind tayo nung halalan, alright? Sinabi mo ang Mr. Rodrigo Roa Duterte ay may bilyon-bilyong account sa BPI. Alright? Ano hong sabi ng BPI? Wala. Mismo ang BPI na nagsabi, walang bilyon na account si Rodrigo Roa Duterte. Alright, ito pa hong sabi mo, isa yan. Sabi mo, pag hindi ko napatunayan yan, mga kababayan, magre-resign ako bilang senador. Sir, bakit nariyan ka pa sa Senado? Hindi mo napatunayan? Hindi ba sabi ng BPI? Sabi ng BPI, walang bilyon na account ang Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Sabi mo magre-resign ka? O hindi mo napatunayan dahil inamin na mismo ng BPI. Bakit nariyan ka pa? Senator Antonio Trillanes? Ano hong ibig sabihin niya, sir? Nagpa-press release ka, nagpa-press con ka primero, may BPI account si Duterte na bilyones, hindi mo napatunayan dahil sabi ng BPI wala. Nagsabi ka rin sa harap ng media, magre-resign ako kapag hindi ko napatunayan na may bilyon si Duterte. Bakit nariyan ka pa? So fake din ho yun, sir. Naisahan mo kami, nalinlang mo kami. Ikatlo, sir, anong ginawa mo? Nagdala ka ng mga testigo sa Senado, si Matubato, si Las Cañas. Ito, magpapatunay itong dalawa na ito na mamamatay tao ang Pangulo ng Republika natin. Yayariin ko na siya ngayon, ididiin ko na siya, murder, etc., etc. Ano po nangyari sa testigo niyo, sir?
Yung isa nagtatago na ngayon, yung isa may kaso. Alam niyo nangyari, bayan, alam niyo naman ho siguro, nanood naman kayo. Hindi naman po ibinasura. The Senate concluded na hindi mapagkatitiwala ang mga source, itong sina Matubato at Las Cañas. Yan po yung findings ng komite sa Senado. Komite ni Senator Gordon, komite ni Ping Lacson, pareho nagsabi, hindi dapat pagkatiwalaan ang Matubato at Las Cañas sa testigo. So ano na naman yan ho, sir? Pangatlo na ho yan. Peke din. Peke yung mga testigo mo, Las Cañas at Matubato, sir. Okay, pangatlo na ho yan. Pang-apat, meron pa. Hihirit ka pa ngayon, sir. Sasabihin mo ninyo, eto na, ididiin ko na itong pamilya Duterte, itong Vice Mayor Paulo Duterte at saka itong kanyang manugang o bayaw ni Paulo na si Attorney Mans Carpio ay involved dito sa shabu smuggling na 6 billion. Sila ang nasa likod niyan. Anong nangyari, sir? Nagpa-press con ka. Ano hong sabi? Yung source mo, yung pinanggalingan ng balita mo, mismo na ang nagsabi, narinig niya lang. Sino yung source mo? Si Mark Taguba. Hindi ba sinabi ni Mark Taguba, narinig ko hearsay po na, at saka walang sinabi ang Mark Taguba, sir, na nasa likod ng smuggling si Paulo Duterte at Mans Carpio. Ang sabi ni Mark Taguba, narinig ko na humihingi sila ng tara, binibigyan sila ng tara, o nangongolekta sila ng tara. Pero hindi sinabi ng Mark Taguba, never did he say, na itong si Paulo at saka itong si Mans ay nasa likod ng shabu shipment. Ang sinabi niya lamang tara. Ngayon, nung kinumpronta na, napahiya ka, dinapahiya ka na naman. Sinabi, hearsay po. Ikaw, sir, yung source ng mga fake news, huwag mo akong babaligtarin at sasabihin mo, I am the source of fake news. Dahil ikaw, kung source ako ng fake news, ikaw ang ama, pambansang ama ng fake news ng Pilipinas. Ikaw ang founder ng fake news. Ikaw ang father of all fake news. Ikaw ang nag-imbento ng fake news, Senador Trillanes. Papakita ko sa inyo, etong isa sa mga, dati may pinakita tayong balimbing, di ba? Ito naman, bagong balimbing din. Ito Nandito na po ang ating pinakahihintay. Alam nyo, ito, para sa kaalaman nyo, pinsan ko to Alam nyo ba yon? Pinsan ko. Gosya, abante ako, kaya magpinsan kami dalawa. Ang corny. Abante, always go, go, go. Oo. Ito ang alter ego ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang siyang nagsimula ng Malasakit Center. Kaya nakikita nyo, kasama niya lahat ang ngayon siya ng gobyerno rito. Palakpakan po natin, Senador Bongo! Ganyan po kasipsip po yan noon. Diba? Siguro, ewan ko if correct me if I'm wrong, ito yung time na parang tatakbo siguro si Senator Bongo. So, inintroduce sa Maynila. So, ayan na po, sumisip-sip na siya, di ba? Tapos, ano nangyari? Yung napuesto, inuusig ang mga Duterte, inuusig ang mga supporter ni Duterte na si Bongo tsaka si Bato. Alam na ho natin. Sa halagang mahalaga ba talaga yan para usigin mo? Gaano po ba kahalaga? Ibig sabihin, sandali mga kababayan, kahalaga ibig sabihin, gaano ka-importante? Wala pa ako sinabing pera. Ang sinasabi ko, gaano po ba kahalaga sa kanya na banata ng mga Duterte? Wala ko sinasabing pera. Basta, lagi ko lang sinasabi, paalala ko lang kay Bishop, man cannot live by bread alone. Okay. Yun lang. Okay? So mga kababayan, hanggang dito na lang po muna tayo. Sana po mag-subscribe po kayo, i-share po natin itong video na ito. Ikalat po natin sa mga kababayan natin. Alam nyo, ito hindi ko siya inaangat ang mga vloggers o whosoever o whatever. Basta ang importante, kasi
etong sa ano na lang sa social media na lang tayo nakakakita ng ng hustisya para ho sa mga kababayan natin. So pag may nagustuhan kayong vlogger, not just me o whoever, kung gusto nyo may nakita kayong maganda, i-share it. Maging active po tayo sa social media kasi mga kababayan, kung hindi po tayo magiging active, sino pa po ang lalaban sa katotohanan? Again, I'm not saying social media is perfect. May mga fake news talaga. Okay? Pero pag may nakita nga ho tayo nagsasabi ng katotohanan, i-share ho natin, maging active. Wag lang ho tayo yung okay, nanonood ka lang, tapos, tama siya, tama, okay, Hindi.